Hi everyone, I am Franz Jacob B. Capitan, UI designer ng system namin na dito sa part na to ng main panel na naglalaman ng login panel. Dito ang ginawa ko lang, gumawa ko sa Canva ng design, image, tas nilagay ko dito. Then naglagay lang ako ng J button para sa order here, tas para sa admin, para sa amin yung mga nagte-check ng stock, ganun. Ito amin, para sa amin admin na J button na yan. Then pagka order mo dito, lalabas yan dito, pupunta yan dito sa pinaka main panel. Ito yung nilalaman ng main panel namin. Naglagay lang ako ng mga JText field dyan, then J button. Ito, itong mga nasa gilid na to, hot copies, cold copies, iced tea, hotkeys, mga J button yan, tsaka itong check order. Then after mo click yung check order na yan, pupunta siya sa dito sa mga hot copies nga. Then cold copies, pag pinindot mo yung cold copies na yan, pupunta yan dito sa cold copies. Then iced teas, hotties, then mga beverage. Ito yung beverage yan, pupunta lang yun dyan. Then itong checkout order, check order, dito makikita yung receipt mo, kung ano yung mga binili mo. Naglagay lang din ako ng ano dyan, yung JText field J button. Naglagay lang ng text area dyan, para sa dyan papasok yung mga in order mo. Then after nyan, sa checkout tayo, then checkout panel. Yan, after mo order, lalabas tong design na to. Naglagay lang ako ng design namin dyan na galing Canva, ginawa ko. Then naglagay lang ako ng J button. Then after nyan, punta na tayo sa ano to, yung ginawa nung isang klase, yung admin panel. Hello everyone, ako po si John Albert Yadera, isa sa mga UI designer dito sa system namin. At dito po, ako po nag-design ng admin panel. Bali dito po, naglagay lang po dito ng, nung ginawa ko po sa Canva, pang design lang po to. Tapos dito po naglagay po ako ng J-label, username and password. Tapos dito po naglagay lang po ako ng JText para po, di na nga po sa username. Tapos naglagay po dito ng J button. Pagka pinatip mo ng J button, lalabas po ay itong transaction management and stock management. Ito pati po itong preparing serving. Naglagay lang po dito ng text area para pa kunyari po may order, tapos preparing pa lang, dyan po lalabas. Pero pag po serving na, lalabas po dito sa kabila. Pag pinindot nyo po yung transaction management, ito po lalabas dyan. Naglagay lang po dito ng text area, dyan po lalabas yung transaction history. Kunyari po, may order po kami, dyan po lalabas yun. Tsaka po yung pinaka-profit po namin. Yan po. Naglagay lang po dito ng J button para po pang back lang po. Sunod naman po is itong stock management. Dyan po makikita kung ilan ba po yung mga stock po namin na mga kape tulad po neto. Ito po, naglagay lang po ako dito ng J spinner para po malaman namin kung ilan po yung natitira, o yun nga po. Tsaka naglagay lang po dito ng mga J label at J text field. Meron ba? Tsaka po naglagay po dito ng J button para po pag nag-back. Yun lang po. I'm Jairus Agustin, a programmer of this project. Start with this private card layout. Para ma-switch mo yung mga panels. Card layout, sabay total text field na yan yung magpiprint ng total, lahat ng total na in order mo, sabay yung ordered. Dyan text area, dyan makikita yung mga in order na item, sabay split pane, total equals 0, mga button, total, tsaka order, sabay yung mga panels, lahat ng panels nandyan, sabay yung text field, admin username, yan yung nag-i-store ng username.
Tapos yung password, dyan naman yung password. Sabay yung spinners. Ito yung lahat ng sa storage to. Ito yung ng storage, yung spinners para mabago. Itong text area ng report, tsaka preparing, tsaka serving. Ito yung list transaction, array to. Sabay profit label. Okay. Start tayo dito sa, ito yung lahat ng panels. Hot coffee, cold coffee, iced teas, hot teas, beverages, checkout, check order, admin panel 1, transaction, tsaka stock. Dito sa mga card layout. Yan, sa mga, tas ito yung J panel, card panel, sabay ito yung mga nila, indication, admin, para sa mga magagamit niya sa button pag mag-switch ka. Sabay ito. Containers. Para sa split pane, yung nagko-contain sa kanila. Kasi 4 yan sila eh. Dito yan, sa may main panel. Yan oh. Containers, yan yung containers. Container, hot coffee panel, cold coffee panel, iced teas. Yan, container. So next tayo. Saan na tayo? Login panel. Login panel, ito. Ito yung login panel sa, ito yung order here na button sa pinakauna sa login panel. Yan. Yan, ito. Ito yung login panel na button, which is kapag pinindot mo siya, lalabas yung main panel. Ito naman yung admin button, nasa taas. Ito yung admin button, nasa taas. Sabay, yan. Ito image, for designs lang yan. Yan, ito. At dito yung admin panel or login panel. Sa create, ito, admin, ito, mag-create siya ng admin panel. Ito yung image lang siya, for designs lang to. Sabay username, dito yan, sa may admin panel. Yan, username, then password. Sabay ito yung login button, which is nandito yan. Ito, login button. I-check niya yung ito yung login button na to. I-check niya kung tama yung password mo. Ito, if else statement lang siya. Ito yung password na dapat, ito lang, itong password lang yung gagana doon para mag-login siya. Pagka mali nilagay mo, lalabas yung invalid password and error. Sabay, or error. Sabay ito. Image lang siya, design lang yan. Image for design. Wait. Okay, balik tayo sa admin panel tsaka admin main. Ito yung logout button, which is makikita mo siya dito. Wait lang, sa admin panel 1, dito siya sa logout button. Ito yung function niya. Kapag ka pinindot mo siya, babalik siya dun sa login panel. Ayan, card layout, login panel. Sabay yung queue, J-label lang yan. Sabay preparing. Yan, ayan, preparing, J-label lang sila. Sabay serving, J-label lang din. Sabay. Then itong click ng serve. Itong serve button. Yung serve button, nagpa-function siya kapag ka yung serving text area. Yan. Kasi kapag ka-order ka ng item, lalabas yun dito sa preparing. Tapos kapag ka-connect mo yung serve, lilipat siya sa serving. Ibig sabihin, isa-serve mo na yung pagkain. Kunyari, ganun. Kasi sabay transaction button. Transaction management. Transaction button. Andito siya yung transaction button. Yan. Sabay stock management button. Nasa admin panel 1 din siya. Button din yan. Then image for design, design lang yan. Sabay transaction panel. Dito na tayo sa transaction panel. Transaction panel. Ito yung transaction panel na to. Yan, isang malaki siyang text area. Which is mag ano siya ng mga report, yung mga order.
Lahat ng order naglalabas yun dyan kapag pinindot mo yung generate report na button gamit yung variable na yon, report text area. Update the total profit label. Itong update the profit label, ayan o, itong label na to, mag-add ano yan, lahat ng kinita ng buong order, lahat ng in order lalabas dyan yung kinita. Sabay back button. Yan. Okay. Ito naman yung method na to. Ayan. Method yan na responsible for updating a user interface to display a total profit from all transactions. Yun nga, sinabi ko nga. Sabay ito. Method that generates a textual report of all transactions. Ayan. Ito yun. Then, next na tayo, stock panel. Stock panel. Yan, nandito lahat yung stock. Pwede mo siyang i-adjust dyan. Adjust, makikita nyo dyan. Pwedeng ma-adjust yan. Kung gusto mo babaan, dagdagan. Kung gusto, pag walang stock. Kapag siniro mo yan, mag-out of stock yan dun sa may ano, item, yung order, out of stock na yun. Sa source tayo. Click tayo sa source. Stock panel, ito. This is yung section for hot coffee stock. Create label. Spinners for hot coffee item. Lahat ng item na yan, ayan, no? Stock, naka J-spinner yan. Nakaset siya sa 5 lahat kasi para ano, may stock siya palagi na 5. Pwede mo siyang i-set sa 0, pwedeng ano, kung ilan mo gusto. Pero sa akin naka-set lang siya ng 5. Bali hanggang maximum niya 5 orders lang. Pero pwede mo naman siya i-adjust, pwede mo siyang taasan, pwede mo siyang dagdagan. Yan, ganyan. Ganito yan. Pag nag-run siya, yan. Order here. Example, order tayo ng 5 plain brewed coffee. Natol. Then, check order. Yan. Lalabas na siya check order. Sabay, pagka-checkout mo, pwede mong check sa admin. Admin pass. Login tayo. Sabay, access granted. Stock. As you can see, ano na siya, 0 na siya kasi na-order ko na lahat yung 5 na ano. Pwede ko siyang dagdagan ulit kapag kami nag-restock ka na, nag-restock kasi ubos na. Ayan, ito, nag-serve na, preparing na siya. Gusto mo siya i-serve, ayan na, serve ko na siya, sabay, okay na. Dito sa transaction management, ayan o, pagka nag-generate ka ng report, ayun yung in-order kanina, 5 plain brewed coffee. Yan o, just yung total profit na kinita. Ganon siya, sabay logout. Ganon, sabay. Sana tayo. Pare-parehas lang yan. Ano lang, ang binago ko dyan is yung label at tsaka yung ito, data type na spinner. Sabay. Okay, dito na tayo sa main panel. Image for design, hot coffees, design button, shows all hot coffees. Yan. Ito yung button na yan, yung kapag ka pinindot mo yung button na to, lalabas yung hot teas. Example, ganito. Yan, order here. Ayan, pag kinindot mo yung ganyan, lalabas yan. Pag kinindot mo to, lalabas yan. Iced teas, yan. That's it. My name is Alan Maganes. I'm another programmer of this project. So, yung nilagay ko po dito sa code namin is yung buy button. Ito po yung code na nag-create ng buy button. Next naman is ito naman po yung code na kung out of stock na po yung item. Tapos dito naman po sa part ng code na to is dinedetermine, ito po yung option kung tall or grande yung bibilin nyo. Next naman is yung quantity, kung ilan po yung inyong orderin is makikita nyo po siya. Tapos dito naman sa may part ng code na ito is yung ito po yung kumukuha kung ano yung in-order nyo. Kukunin niya na po dyan yung pangalan ng item, presyo ng item, at yung size ng item. Tapos ito total niya na din po yan. Next naman po na nilagay ko is yung check order panel. Tapos ito po yung code na naglalagay po ng check order panel. Meron po naglagay na din po ako ng text area para sa sa pangalan, paglalagyan ng text field na
maglalaman ng in-order natin, yung item, yung quantity, tsaka yung presyo. Tapos kasama na din dito yung total amount ng binili natin sa check order panel. Next naman is ang nilagay ko pang isa is yung checkout panel. Same po ng ginamit natin is para makapag-create ng gumamit tayo ng J panel para makreate yung checkout panel. Dito naman sa part na ito is same lang din siya nung check order panel, dahil ito din yung nag-output ng mga in-order natin, kasama yung name ng item, quantity, at yung presyo ng item, at yung total amount ng babayaran. Tapos dito naman sa last part ng code namin is ito yung code for method to append a new message to order text area. Ito naman is yung retrieve the current text from the ordered text area. Next naman na code is chine-check niya if the current text is not empty. Tapos, if not empty, add a new line character. Tapos next naman is i-append niya yung new message to the ordered text area. Next is yung code naman nito is yung inner class representing a transaction. Ito naman sa code na ito is yung private fields for item name, quantity, and total price. Itong code naman is, ang function niya is yung constructor to initialize a new transaction with item, quantity, and total price. Tapos, lastly, yung code na ito is yung getter method for item name, quantity, total price. So, from the mode itself, getter, siya po yung kumukuha ng item name, quantity, total, and total price ng item. Yun lang po. I am Aaron Jan Y. Paronda and I am assigned in project management. So our team made a program. Let's see. Here. First, the user will use the system. Tap the order here to choose the item that you want. For example, we buy an espresso macchiato, and also it is also indicated here the sizes and its quantity that you want for the item. For example, you buy 2 grande espresso macchiato. After that, you check your order, then finalizing. After that, we check out, then continue. Next, the admin will process the order. Hello, I am Jael Damantay. I am also assigned in project manager. So here, mag-start tayo sa admin by clicking the admin. Then maglalagin tayo, which is ang username is admin, password, enter natin yung password na nalagay dito, admin pass login, since command na yan. So dito, nakalagay dito sa preparing yung mga in-order kanina, yung previous order. Bale naka-indicate dito yung mga in-order kanina. So kapag yung order is na prepared na, pwede lang natin siyang i-serve. Tapos makikita natin dito sa transaction management, bale generate report muna. Ayun. Dito sa transaction management, makikita natin yung in-order ng user kanina. So bale yung dalawang espresso macchiato na grande, 320 ang total. So back muna tayo, punta tayo sa stock management. So bale andito natin makikita yung mga stocks or dami ng items natin. So bale ang in-order ng user is espresso macchiato, dalawang in-order. So bale ang nabawasan ay dalawa, kaya yung 5 quantities kanina na stocks naging 3 na lang. So bale impact na lang natin, at pagka-serve pwede na natin i-log out.
Ito na pa.